we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Patay ang duha ka babae nga maghigala human gidunggab sa usa ka lalaki sa Barangay 2A Davao City. Ang sospek gileng nadakpan sa kapulisan. Ani report ni Jandy Esteban. Nakugang ang mga residente sa Purok 1, Barangay 2A, Magallanes, Davao City tungod sa nahitabong krimen sayo sa buntag adlang Huwebes. Nakaplagang patay ang duha ka babae niining gamayng lawak kung asa sila nagrenta. Ang usa sa mga biktima naka-gray og t-shirt ug nakababa na ang zipper sa suot nga short pants. Dihang nakita nga nailhang si Jessel Joy Casantao, 15 anyos. Samtang ang naka-yellow og short pants ug wa nay sinina pang ibabaw, giilang si Cora Oral Ansagit, 20 anyos. Ang mga biktima maghigala. Sa pikas kwarto sab nagrenta ang sospek, kinsa paspas nga misibat human sa krimen. Na-recover sa scene of the crime operatives ang mga gamit sa crime scene nga pwedeng makatabang sa pagsulbad sa krimen. Lakip na ang mga gamit sa mga biktima. Apan wala makita sa nahitabuan ang gigamit sa pagdunggab sa duha. Nakadungog matud pa og syagit ang silingan gikan dinhi sa girentahang kwarto. Taud-taud pa minaog ang sospek og giingnan ang silingan nga patay na ang duha ka babae. Nagunit mo kong silig, ninaog siya nga kanang panawag mo og 911 kay patay na. Ning saka man ang iyang anak pagkakuan ato, ning naog po balik iyang anak ning ingon nga, "Ti patay na." Wa jud ko kita niya nga naa siya dalang kutsilyo, naa siya wala siya nagadugo. Pero katong among dunggan nga ning ingon lang siya nga ay mo to. Kisam to tingog ay atong mga babae. Babae tingog og babae. Atong ginasubay karon no, ang asa ni ato ang suspect para ato siyang for possible arrest man sa suspect. Pipila lang ka oras human sa krimen nadakpan dayon ng suspect kinsa nakauli pa sa ilahang lugar sa kapatagan Digos City, Davao del Sur. Dayon kining gibalhog sa Digos City Police Station. Sumala sa suspect tungod sa tumang kalagot nahimo niya ang krimen kay dili daw magpabadlong ang mga biktima. Tungod sa kasaba, nakainom po daw siya dihang gihimo ang krimen. Dugay na mo na ibangin nila o katapang Pasko sir. Ginin ako sir nga. Ay mo seksaba na kay magdaman sila ng lalaki dito sir. Kamu ko'y masuk ang badlungon noon. Sa mga ito ang imong unang gidunggaw? Katong naka bukas. Bukas? Umuti ko sa limang baba. Imo na po itong gidunggaw kung isa? Oo. Pato niya magilagkan? Wala sir. Kasong double murder ang atubangon sa suspect. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang video sa musunod nga balita. Mitsabaw na ang mga residente sa Barangay Biaujanga, Davao City sa pagdugok sa langaw sa lugar. Ani ang balitang barangay ni Argil Relator. Kinsa pa ba ang ganahan mo kaon kung ang imong plato gipiyastahan o gitugpahan na og daghang langaw? Kinikuha sa usa ka residente sa Barangay Biaujanga, Davao City. Sa laing balay. Mali siyang mga langaw dali guys, oh. Tola. Gikan sa lamesa, hangtod na ang salog ni ining usa ka balay, gidugok sab og langaw. Mawad-an na matud pa sila og gana sa pagkaon, sanglit luoron na sila sa kadaghan sa langaw. Gipaabot na sa mga residente sa social media ang ilang reklamo, sanglit nagbalik-balik na matud pa kini nga problema. Pero yung daghana, di yung ultimo matulog, di kakatulog kay kuan.
Dabukong ka sa langaw. Samok yung kaayo, oy. Dili yung kuan. Kumangaon mo? Mag-iyahay na lang may kuan, padaplin. Ato dool sa electric pan. Ang manindahay og gulay ug isda nga si Mary Jean, hawoyon na lang matud pa ang iyang makamot og pinaypay aron maabog ang mga langaw. Wala matud pay gipili ang mga langaw kay bisan ang mga gulay dugokon. Perti yung presyo jud. Kay magproblema man may kay pagkaon baya among baligya. Nya lisod pud makadaot og kuan kanang sakit sa mga kuan katawhan level na sa mga bata. Sumala pa nga dili na kini bag-o nga problema sa maong barangay kaysa matag harvest sa poultry farms. Mudugok gayod ang mga langaw. Together sa City Health giadtuan na namo ang mga poultry owners at istorya mi naisiyuhan na gayto sila ticket. Nya ang barangay pod nagplano mi nga next week ipatawag namo ang mga poultry owner para makaistorya na pod mi. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pipila ka poultry farms. Apan wala matud pa ang head nila nga pwedeng muhatag og pahayag. Hinoon, dunay gipahigayon nga pag-spray og kontralangaw ang poultry farms sa piling mga lugar. Ginahulat pa ang assessment sa sanitary inspector sa CHO sa gipahigayong inspeksyon sa mga poultry farm nga maoy misuta sa ginapatuman nga sanitation protocols. Panawagan sa mga residente. Amo lang na pangtano nagpamaagi na walay langaw. Ay prohisyo jud kayo. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Kapin 1,700 ka mga patigayon sa El Salvador City. Gilauman nga mag-renew karong tuiga sa ilang business permits. El Salvador LGU ginatun-an na ang paglugway sa deadline sa business permit renewal tungod sa bag-ong tax code nga ginapatuman sa syudad. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sayo nga milinya sa opisina sa Business Permit Licensing Office kon BPLO sa El Salvador City, si Cheryl ug Jovi, aron ipa-renew ang ilang mga business permit sa ilang sari-sari store. Sumala ni Jovi nga bisan pa man ug dugay na nga panahon siyang niundang sa iyang pagpamaligya, gisiguro kuno gihapon niya nga ma-renew ang iyang business permit aron dili na siya magproblema. Panahon nga makakita na siya og puhunan aron makabaligya og balik. Magamit man gihapon na sir og mobalik na ko og paninda. Pero naglaom ka nga makabalik ka karong tuiga. Oh, naglaom gyud ko. Mas okay man gyud og naktay kuan permit nga naninda ta. Sumala sa lokal nga kagamhanan sa El Salvador City nga target nila makakolekta og kapin 80 million pesos nga business tax. Gikan sa dili moubos 1,700 ka mga patigayon nga anaa karon sa syudad sa El Salvador. Gipahibalusab nila nga ubos sa bagong revenue code nga ilang ginapatuman karon adunay gamay nga pagsaka sa ilang business renewal fee. Doon natay gi-implement karong bag-o nga revenue code, no? Ilabi na sa tong business permits nga wag na-increase na ito mga 10%. So muna among expected nga mo taas-taas gyud ang among revenue among kuan karon collection. So will increase of 10% plus ang atong mga bag-o nga mga investor nga nisulod karon. Ginatun-an na sab kuno sa LGU ang paglugway sa deadline sa business renewal. Subay na sab kuno sa hangyo sa mga negosyante nga maapektuhan sa pagpasaka sa business tax. Nanawagan sila sa mga negosyante nga sigurohon nga ma-renew ang ilang mga business permit tungod aduna kunoy mga penalty nga ipahamtang sa dili maka-renew sa gitagana nga panahon. Ma-deadline nato mga Marso patingali basin og madugangan pa nato sa March ang atong deadline. Pero pagi pa itong sanggol niya ang panglungsod. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Siyam ka panimalay ang ugdaw ato sa sunog sa Dipolog City. Gilamoy sa kalayo ang siyam ka panimalay sa Purok 8 Biasong Riverside, Dipolog City, Miyerkules sa hapon. Sa investigasyon sa kabomberuhan, nasayrang nagsugod matud pa ang sunog sa balay sa usa ka Elmer Tukod, kung diin ang nahibilin lang sa balay niyadtong tungura ang 2 anyos ni ining anak. Hinoon, naluwas kini sa silingan. Tungod sab gamas sa light materials ang mga panimalay, dali kining gikaon sa kalayo. Miabot sa kapin 20,000 pesos ang natalang danyo sa maong sunog. Sa karon, nagpadayon pa ang investigasyon sa kabomberuhan sa tinubnad sa maong sunog. Kini ang unang kasong natala nga sunog sa lungsod karong tuiga.
Kung natin mga bata sa balay, dili gyud nato biyaan ng takabalog na nadula din na dag posporo, kaya lighter, na nagdaog-daog. So pwedeng hinungdan nga kuan masunog ang balay. Misa ka na ngadto sa 77 ang natalang fireworks-related incident sa DOH Region 12. Gikan December 21, 2023 hangtod January 4 karong tuiga, ana sa 77 ang natalang fireworks-related incident sa Department of Health kon DOH 12. Pinakadagang natala sa South Cotabato nga dunay 36, 20 sa Cotabato, 11 sa Sultan Kudarat, 6 sa General Santos City ug dunay 4 sa Sarangani. Sagad matud pa kanila ang nasamdan sa kamot tungod sa mga illegal nga paboto sama sa 5-star, Boga ug Triangle. Sumala sa DOH 12, posible pang mutaas ang maong ihap sanglit duna pay pipila ka lungsod sa Region 12 nga wala pa nakahatag og report kanila. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nagpahigayo na ang Coast Guard District Southeastern Mindanao ug oil sampling sa mga barko nga posibleng tinubdan sa oil spill sa Davsam Port sa Davao City. Samtang Davao City Council planong magmugna og ordinansa kalabot sa mas paspas nga pagresponde sa mga insidente sama sa oil spill. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Mao kini ang gipahigayon sa Coast Guard District Southeastern Mindanao nga oil sampling sa mga barko sa Davsam Port sa Davao City. Kini aron masuta ang posibleng tinubdan sa nahitabong oil spill ni atong Martes sa gabi. Although dili ni anak kadako na oil spill, pero dili na to pwede na ipagwalang bahala lang. So ongoing ang atong pagkuha sa mga sample sa mga barko na naara sa paligid. Tapos nagkuha po ta og sample dito sa spilled na oil para ipadala nato ni sa Manila para for matching para mahibala nato kung asa gikan jud ang oil spillage. Sa karon, wala pa sila na-identify nga suspected ships o mga barko nga posibleng tinubdan sa oil spill. Samtang adlawng Huwebes, personal nga gi-check ni Councilor Tec Ocampo, ang chairperson sa Committee on Environment and Resources sa Davao City Council, ang portion sa Davsam Port kung asa nahitabo ang oil spill. Gidayeg niini ang paspas nga pagresponde sa Coast Guard sa nahitabong oil spill. I would like to thank and congratulate the Philippine Coast Guard for the swift action nilang gibuhat. Kay kabulo kaning oil spill, it is an environment disaster. So nalikayan gini siya o nahimo ang action nila. So we're very thankful nga wala nini siya nidako ug na-contain day nila. Gani, plano karon sa konseho nga magmugna og bagong ordinansa alang sa pagresponde sa mga insidente sama sa oil spill. Mo ni atong paningkamot sa council nga together with the Councilor Diosdado Mahipos Jr. who is the head of the Committee on Disaster and of course my Committee on Environment, nagatinabangay mi to craft an ordinance on how to effectively and swiftly respond to such kind of incidents in the future. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. 11 anyos nga batang babae ang napalgang patay sa tubuhan sa Maramag, Bukidnon. Ang biktima gituhuang gilugos una gipatay. Kabanay sa biktima na nawagan og hustisya. Ani ang report. Hindi kaluoy ba oy? May kaluoy sa bata. Nakurat na lamang ang mga residente sa tubuhan sa Barangay Dulogon, Maramag, Bukidnon. Diyang napalgan ang patay nga lawas sa usa ka batang babae. Ang biktima gitago nato sa alias nga Lenny, 11 anyos, grade 1 student sa Lumatong Pangukuyan, Taapo, Manuhay sa nasangpit nga lugar. Nasayran nga Enero 2, pasado alas 4 sa hapon, nananghid ang bata nga mogawa sa ilang balay aron mamaligya og saging. Apan, milabay ang pipila ka oras, wala kini makauli ug napalgan na lang ang patay nga lawas sa tubuhan. Nakita siya nga naghigda, tapos according sa atong nakita sa investigation is ang iyang carsonis or short is nang nahubo. Pero di pa gid na nato ma-conclude nga na rape unless otherwise kung naay medical report kay diha ra man kita mag-rely. Sumala sa kapulisan, mingaw ang lugar kung asa nakaplagan ang mong biktima. Tapos ang balay ni ini
sa atong nasayran pod, basing on the investigation, is around 300 to 500 meters ang distansya gikan sa crime scene. Hustisya ang singgit karon sa banay sa biktima sa gidangatan sa inosenteng bata. Sakit gid kay sir kay buusan man gud to siya nga bata nya, inosente kay ba nya, dako pa katong pangandoy kay 11 years old man gud to siya, then grade 1 pa to siya kay tungod lagi aning kawadon. Karon padayon ang investigasyon nga ginahimo sa kapulisan o ganana sab kuno sila person of interest nga ginasubay. Problema karon sa pamilya ang pagpalubong sa biktima tungod wala kini kwarta. Alang sa mga buot mo tabang, mamahimo nga makahatag og tabang o makontak ang banay sa biktima, pinaagi sa mga numero nga makita sa inyong TV screen. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mipanaw na sa edad nga 57 si Diocese of Pagadian Bishop Ronald Bong Lunas. Ginumdum siya sa kaubanan sa iyang mga nahimong pagpalambo sa pagdumala sa maong diocese. Ano yung report ni Argil Relator? Unang pagtindog ni Bishop. Praise the Lord. Kung tan-awon, lagsik na ug daw wala na ginabati nga sakit si Bishop Ronald Bong Lunas. Kinikuha sulod sa iyang kwarto sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Human ang iyang malampusong heart bypass surgery niadtong January 28. Gani, nakapahigayon na siya og misa sulod sa iyang kwarto. Apan niadtong January 1, giatake na sab sa kasing-kasing si Bishop Bong ug mipanaw siya pagkaugma January 2, alas 8 sa buntag, tungod na sa komplikasyon. Nobyembre karong tuiga, dihang nagka-stroke matud pa si Bishop Bong ug nasayrang giatake sab siya sa kasing-kasing. Pero nakita sa angiogram nga tulo na kabara ang nasa iyang heart. So dili na siya pwede angioplasty. Kinahanglan siya bypass. Urgent ang bypass kay isa na lang ga-function sa iyang artery. Pero dili siya ma-bypass dayon tungod sa blood clot sa stroke. Si Bishop Bong nagsilbi isip obispo sa Diocese of Pagadian sukad ni adtong 2019. Una kana, nahimo sab siyang dean sa St. Francis Xavier Regional Major Seminary o REMASE sa Davao City. Una nahimong chancellor sa Digo City ug parish priest sa San Isidro Labrador Parish sa samang syudad. So gihanay ni Bishop ang liturgy. Mogi una niya nga gihanay sa among diocese. And then we follow ang mga struktura, mga ministeriya. Actually, ang diocese karon in my assessment, hanay kayo tungod ni sa paningkamot ni Bishop. Gihaya karon ang patayng lawas ni Bishop Bong sa chapel sulod sa Remase ug nakatagdang ibiyahe sa Digo City. Una kiniuli sa Pagadian City sa January 6. Gikatakdang ilubong siya sa January 11, tapad sa Santo Niño Cathedral sa Pagadian City. Pero kung naamagaling legacy si Bishop Bong sa iyang pagka-obispo, pagka-amahan sa among diocese, ang pagpuyo niya sa kinabuhi nga balaan o malipayon. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Subay sa mga balita mga kapuso, gi-appoint ni Pope Francis si Ozamis Archbishop Martin Humuad isip Apostolic Administrator sa Diocese of Pagadian. Dabakante ang posisyon pagka-obispo sa Diocese of Pagadian human ang pagpanaw ni Bishop Most Reverend Ronald Bong Lunas niadtong January 2 tungod sa komplikasyon nga resulta sa atake sa iyang kasing-kasing. Busa gibalita sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kun CBCP nga gipili sa Santo Papa si Ozamis Archbishop Martin Humuad isip Apostolic Administrator sa Diocese of Pagadian. Gihimo ang appointment kay Archbishop Humuad usa ka adlaw human ang pagpanaw ni Bishop Lunas. Si Bishop Lunas nagsilbi sa Diocese of Pagadian ug hapit 5 ka tuig. Nakatakda siyang ilubong kilid sa Santo Niño Cathedral sa Pagadian City sa January 11. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Dunay kadaugan sa natad sa agrikultura sa tuig 2023. Apan, dunasay mga hagit nga misulay sa kalig-on sa maong sektor sa miaging tuig.
Ano ang special report ni Just Tony Humamil? Mahinungdanon na lang sa mga durian farmers sa Davao City ang bulan sa Abril tuig 2023. Human gipahigayon ang send-off ceremony sa unang batch sa mga durian nga gipadala sa China. Kiniagig tubag sa bilateral agreement tali Pilipinas ug China niadtong January 3, 2023 sa exportation sa durian fruit sa nasod China. May kabat sa 18 metric tons nga mga durian kun 18,000 kilos ang gipadala. Gani, sold out ang unang batch sa mga durian nga gipadala sa nasod China. Dagsa gayud ang mga mamalitay sa merkado sa China atol sa inaugural sales ceremony sa Philippine Durian niadtong April 18, 2023. Apan bulan sa Hunyo, dakong hagit ang giatubang sa kapin 200 ka mga squash farmers sa Barangay Giling ug Barangay Rangguyen sa Alamada, Cotabato, gumikan sa sobrang supply sa kalabasa ug minus ang mamalitay. Literal nga nagbaha ang kalabasa sa kilid sa kalsada. Bisan pa man sa ubos nga presyo ni ini, nga ana lang sa 2 pesos kada kilo nga kaniadto ang premium price ni ini, ana sa 15 pesos kada kilo, wala gihapoy na malit. Hinuon na pangitaan na og paagi sa LGU aron dili na masubli ang hitabo. Nagmugna na sila og clustering sa mga mag-uuma aron malikayan ang sabay-sabay nga pagpananom ug pag-harvest. Bulan sa Agosto, hinay-hinay nga misaka ang presyo sa bugas. Sumala sa Department of Agriculture. Tungod kini sa gamay nga supply sa locally produced nga mga bugas, sanglit nagsugod pa lang kaniadto ang harvest season. Apan way undang ang pagsaka sa presyo sa bugas hangtod nga mipagawas ug kamanduan ang Malacañang sa pagbutang og price ceiling sa bugas una mahuman ang bulan sa Agosto. Apan, labing naapektuhan niini ang mga rice retailer. Busa ng hatag og rice subsidy ang gobyerno niadtong bulan sa Setyembre. Hinuon sa hinay-hinay na sab nga pag-ubos sa presyo sa bugas, gilift na ang mandated price ceiling sa bugas niadtong bulan sa Oktubre. Gani sa pagsulod na sa harvest season, sa South Cotabato, bulan sa Setyembre, giani ang ana sa 210 ka hektarya sa palayan sa Surala, South Cotabato, ilawom sa Consolidated Farming Program sa gobyerno nga milaraw sa doble nga produksyon sa bugas, doble nga kita sa mga mag-uuma, ug ubos nga gasto sa pagpananom. Napuno man sa hagit ang tuig 2023 sa natad sa agrikultura, apan ang kadaugan niini nahimong inspirasyon alang sa mas malambuon pa nga tuig 2024 sa sektor sa agrikultura. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa GMA Regional TV 1 Mindanao Year-End Report. Subling gipatuman sa Cotabato City LGU ang curfew hours ug liquor ban. Una na human ang tuig 2023. Pinaagi sa Executive Order number 95 Series of 2023 gipatuman pagbalik ang curfew hours sa Cotabato City sukad diadtong December 29, 2023. Magsugod ang curfew sa alas 11:30 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon. Residente man sa Cotabato City o dili, hinuon dunay exemption sa mong curfew. Sama na lang ang mga government workers nga naka-duty sa mong mga oras, health responders, mga pasyente o assistant nila, mga nagabiyahe o uban pa. Sa mga executive order sab, ipatuman ang liquor ban sa syudad gikan alas 11:30 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon sa matag adlaw. Bot pasabot gidili ang pagbaligya og pag-inom ug ilimnong makahubog sa mga pampublikong lugar. Ang masakpang musupak, silutan. Tumong sa pagpatuman sa curfew ug liquor ban, ang pagsiguro sa seguridad sa syudad. Nakatala ang Iligan City Police og upat ka fireworks-related injuries ug accidental firing o saag nga bala aton sa pagsugat sa bag-ong tuig. Sumala sa kapulisan ang usa ka biktima sa 69 anyos nga lalaking retired army nga nasamdan sa paa ug ang usa 32 anyos nga lalaking security guard nga napaso sa tiyan. Silang duha pulos taga Barangay Maria Cristina sa Iligan City. Samtang nakatala sab ang kapulisan og kaso sa accidental firing sa Barangay Kaliliangan ug isa ka kaso sa biktima sa saag nga bala sa Barangay Ubaldo kung asa ginasuta pa sa kapulisan kung civilian o miyembro sa kapulisan ang nagpabuto sa iyang armas. Hinuon sumala sa kapulisan, nagmalinawon ang pagsugat sa bagong tuig sa Iligan City. Kapin gatos ka mga pasahero ang gi-rescue sa mga personahe sa Philippine Navy dihang na-stranded. Human na dautan og makina ang gisakyang pampasaherong motorized bangka sa kadagatan sa Basilan.
Giling nagpahigayon og rescue and assistance operation ang mga personay sa Naval Forces Western Mindanao. Human makadawat og report kalabo sa usa ka pampasaherong motorized bangka nga nakasinati og engine trouble samtang nagbiyahe banda sa Lampinigan Island, probinsya sa Basilan. Sa pagsuta aduna kini sakay nga gibad-aban ang ana sa 120 ka mga pasahero nga giling gipabalhin og sakay sa naval transport vessel sa Philippine Navy. Hinuluwas ang tanang pasahero kinsa gipangdala sa usa ka pier sa Lower Calarian, Zamboanga City. Samtang ang nadaot nga bangka gilayon sab gi-repair sa mga crew sa Philippine Navy ug gibira kini padulong sa Naval Station Romulo Espaldon sa syudad. Ang maong bangka nagikan pa sa Dungon, Bangingi, Sulu Province nga pabiyahe unta padulong sa Zamboanga City. Paymangno sa mga otoridad ngadto sa mga seafarer nga kinahanglang siguruhon pirmi ang kondisyon sa mga sakayang pandagat aron malikayan ang susamang panghitabo. Usa ka grass owl nga natrap sa usa ka higot sa Kalasangan ang na-rescue sa Municipal Environment and Natural Resources Office sa Pulumulok South, Cotabato. Ano yung report ni Abby Caballero? Malampusong na-rescue sa Municipal Environment and Natural Resources Office kun Menro Pulumulok kining grass owl nga matud pa na trap sa higot sa Barangay Kinili sa Pulumulok South, Cotabato. Matud pa duha ka residente sa maong lugar ang nakakita sa maong grass owl nga daw ng luya. Busa dali silang mi-report sa bantay gubat sa maong lugar. Base sa assessment sa Menro, walay samada ang maong grass owl. Apan posible matud pang pipila na kini kaadlaw na trap o pipila na sab kaadlaw nga walay kaon. Something na parang may mga tali na trap yung paa niya. That's why yun nga, nanghihinak po siya. Sa karon ginaatiman sa bantay gubat ang na-rescue nga grass owl ug padayon kining ginaobserbahan. Pag hindi naman masyadong worse yung condition niya, another 2 days is good na para ma-release, maibalik na po siya pag medyo malakas na or kaya niya nang lumipad. Ang grass owl ang nalakip matud pa sa near threatened species sumala sa BirdLife International. Busa importante matud pang pakusgan ang conservation niini. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga ulayng balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimon ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulaying balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.